may ampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang laban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na. Araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City 97.7 K5 News FM, Dumaguete City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Olongapo City 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This is K5 News FM, your official news and music station. Happy Sunday morning sa lahat po ng ating mga K5. Happy Sunday sa lahat po ng ating mga radio listeners and Facebook Live viewers sa maaga pa'y nakatutok at nakantabay na sa kanilang mga radyo at talapitan. Ngayong araw po yan ng linggo. Blessed Sunday morning! Magandang umaga po, Pilipinas! At isang magandang umaga po ng linggo sa lahat ng ating mga K5 mula rito sa lungsod ng Olongapo, lalawigan ng Zambales, Bataan, Pampanga at Central Luzon. At syempre kayo po ay nakatutok ngayon sa inyong paboritong programa tuwing linggo ng umaga. Ito po ang K5 Sunday News Program. Sa lahat ng ating mga K5 na nakatutok na po sa kanilang mga radyo at talapitan, 8887 po yan ang K5 News FM Olongapo Digital News. Good morning! Magandang araw din po ng linggo. Siyempre naman sa lahat ng ating mga suki dyan sa lumang palengke, bagong palengke, Pag-asa Market. Good morning din po sa lahat ng ating mga K5 na nakatutok po, mga biyahero natin, mga commuters, na nagmamaneho ng kanilang mga motorsiklo, private vehicles, public utility vehicles. Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po siyempre naman sa lahat ng ating mga suking driver dyan sa ating mga taxi drivers, jeepney drivers, sa ating mga tricycle drivers at sa ating mga bus operators. Magandang umaga po at magandang araw ng linggo. Batiin po natin ang good morning kila Kuya Denny sa NFC Taxi, Kuya Remy, to all our SBMA taxi drivers, SM Downtown taxi drivers, and of course to NFC Taxi drivers. Good morning! Good morning din syempre naman no, sa lahat ng mga walang pasok ngayon no, ng mga estudyante at mga empleyado nakikinig na sa parang ating long mga weekend no, since Friday, yesterday and today. Oo, dahil parang nag-cancel ng pasok noong Friday, no? So yan, no? Sana nasulit natin yung ating bakasyon. Ayan, at magandang araw po ng linggo sa inyo and hopefully nakabawi-bawi na po tayo, no? Kaling po doon sa mga ilang binaha, di ba? Yes, happy morning po sa lahat ng ating mga K5. Samahan niyo po kami hanggang alas 7 na umaga dito po sa ating palatuntunan K5 Sunday News Program. Kasama po yung lingkod at tagapagbalita ka K5 Clarissa Benja. At ang maninilaw ka K5 Angel Turner. Happy Sunday morning po sa lahat ng
ating mga K5. Bati tayo, partner. Maya-maya ng good morning. But of course, ay panatilihin muna natin na malakas malusog ang inyo po mga pangangatawan at resistensya. Siguraduhin po na kayo ay nagtitake ng ating mga clinical products, especially po ang ating Mighty C. Para sa araw-araw po nating pangailangan yan. Uminom ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Magandang paresa niyan mga ka-K5 ng ating DTX 500 ang palaban po natin sa iba't ibang uri ng sakit. Uminom po ng DTX 500, the super antioxidant. Partner po yan ang ating paborito at healthy na kape. DTX Coffee Mix pa rin po makakatulong sa pagpapataas ng cortisol levels sa inyong mga katawan. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, abay, naka-detox ka pa. At syempre, para kumpletuhin naman ang proteksyon ng ating kalusugan, uminom po ng Clinica D3 Bio, the superfood supplement, araw-araw. Available po ang lahat ng ating mga produkto mga K5 sa ating himpilan po mismo, second and the third floor ng Macariola Building, tapat ng Olongapo City Hall. At di lamang po yan dahil mabibili nyo rin po yan sa lahat ng inyong mga paborito at suking butika sa lungsod ng Olongapo, lalawigan ng Zambales, Bataan at Pampanga. And available rin po yan online via Shopee, Lazada and TikTok. Kaya naman huwag na magpahuli at magpatumpik-tumpik pa sa lahat po ng ating mga suki. Bili na! Bili na! Alright, partner, bati tayo ng good morning. May mga babati na tayo ng good morning. Simulan ko na sa ating K5 Kim Heroso Panes. Good morning! Siyempre, K5 Clarissa, bumabati rin sa atin ang ating mga suki ngayong umagang ito. Si K5 Marcos Eclarinal. Sabi niya, good morning po mga K5. Angelo at Clarissa, shout out po kami dito sa Minanga, Mabayo, Morong, Bataan. Good morning po sa inyo dyan. Good morning, Kuya Sir Marcos Eclarinal, to our K5, Sir Robena Bolaño, sa lahat po nating mga K5 sa NSD Compound, Morong Bataan, Forest, Olongapo City. Good morning! Siyempre, K5 Clarissa, hindi naman nagpapauli no, ang isa pa nating paboritong suki tuwing tayo ay may programa, si K5 Ruel Sason. Ayan, bumabati rin sa atin ng magandang umaga, no? Yes. Sabi niya, asan yung sabi niya? Nasaan na? Blessing Sunday morning, K5 Angelo Turno and K5 Clarissa Vera at K5 Olongapo family. All vendors sa Bagong Palengke, especially na ni Esenia Francisco Sazon. Happy birthday, Sir Elgin Castaño. Yes! Oy, birthday pala ng ating Network Operations Manager, no? More blessing K5 News FM Philippines at ingat lagi K5 Olongapo family and God bless. Good morning, Kuya Ruel Sazon and Esenia, to all our consumers and vendors at 21st sa Bagong Palengke. Good morning po sa inyo lahat. And of course, happy birthday to our Network Operations Manager, Sir Elgin Castaño. Happy birthday! Happy birthday po sa inyo. Mabuhay po kayo hanggat kailan po ninyo gusto. And of course, we wish you all the best in life and may God bless you always. Happy birthday once again to our Network Operations Manager. Happy birthday! Hindi natin napapansin, K5 Clarissa, mabilis ang araw. Oo, marami ng mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Kaya naman maligayang kaarawan po sa lahat ng ating mga September babies na. No? Para nakarang July babies, August babies, September babies na tayo agad-agad. Anyways, good morning po to our K5 Enrique Pascobillo. Sabi niya, morning po K5. Good morning! Magandang umaga po sa inyo. At updates ka mga K5 noon, K5 Clarissa, dahil napakabilis nga po ng ating panahon, no? Sa ating mga K5, especially mga magba-birthday ng November dyan. Ayan. Meron kakaroon po tayo, no, ng ating K5 Concert for a Cause. Nagaganapin po ng November 21, live po sa ating Subic Gymnasium. Dito po yan sa loob ng Subic Bay Pre-Fort Zone o sa SBMA, K5 Clarissa. At syempre, no, magkakaroon tayo ng isang masayang gabi ng puro kantahan at syempre po, no, kasama ang ating mga featured artists, especially ang ating Sunkiss Lola. Our very own, Yes. diba? Sunkiss Lola. Kaya po sa lahat ng ating mga K5, naku po, avail your tickets na. Pwede nyo po kami i-message sa ating official Facebook page, K5 News FM Olongapo Digital News and 88.7, K5 News FM Olongapo, or kung friends po ninyo, yung ating mga staffs, you may contact us directly. Tama, no? Ticket starts from 500 pesos for our general admission. Yes. Pagdating po sa silver natin, 1,000. 1,000. And of course, for our VIP, naku, maganda yun kasi mamimit nila yung Meet and greet. Yes, ang Sunkiss Lola, that's 3,000 pesos po, no? Naku, lahat po ng ating mga proceeds, or rather yung ating beneficiaries na mabibigyan po ng tulong ay yung ating SOCFI o yung ating Subic Olongapo
Cancer Patients Association. Yes. No? So malaking bagay po ito para po sa kanila. Kaya naman po sabay-sabay po tayo tumulong at magkapit-bisig po tayo na para sa isang magandang proyekto. Definitely. And of course, sa lahat po ng ating mga K5, save the day, November 21, 2025, Subic Gymnasium. Kita-kits po tayong lahat dyan. Sa lahat po ng ating mga K5 na nakatutok pa via Facebook Live, sabi ng ating K5, Kim Heroso Panes, good morning, Miss Clarissa and Sir Angelo watching live here at Pasig City, Iloilo from the City of Love. Wow. Iloilo City. Sabi niya, pretty much always miss ka K5 Clarissa. God bless all employees. K5 Olonga po and have a wonderful Sunday. Thank you very much po. Salamat! Yun yung gusto ko doon eh. Pagdating sa'yo, tawag ito, pretty much. Pagdating sa'yo tayo, God bless. Ayaw mo na, binibless Okay, ka, okay. di Joke ba? lang. At least, di ba, binibless ka. Ibig naman. sabihin nyo, are very much blessed this Sunday morning. Ikaw talaga, mahal ka ni Lord. Yun ang Thank you, Lord. Yun ang enough ron, di ba? At least mahal ka ni Lord. Anyways, happy morning po sa lahat ng ating mga K5 na nakatutok po sa ating programa. Naku, mamaya po ay babati pa tayo, kaya naman keep on sharing our program and mention your friends and loved ones po para mas marami pa tayong makakwentuhan, makatawanan, and of course ay mabati sa ating palatuntunan. Muli makakasama po ninyo ang alas 7 ng umaga inyong malingkod at tagapagbalita, the one and only K5 Clarissa Berha. And the two and only K5 Angelo Turno. Kaya naman wala pong bibitaw mga K5. Tuloy-tuloy pong pagtutok ngayong araw ng linggo. Maya-maya ihahatid natin ang mga init na headlines kasama pong detalye ng mga balita ngayong umaga. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. Mga K5 tayo po ay nagbabalik na dito pa rin sa K5 Sunday News Program. At narito po ang ulo ng mga balita na ating tinutukan ngayong araw ng linggo. Sa ulo ng ating mga balita natin po sa inyo ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service ipinagdiwang sa Zambales. Dole naglunsad ang programang Murang Bigas sa Subic Bay, 300 manggagawa na kinabang. Isang city planning employee naman arestado sa Olongapo City dahil sa extortion. Gayun din, ika-25 anibersaryo naman ng Social Development Center ipinagdiwang sa lungsod ng Olongapo. Samantala sa ulo ng ating mga balitang regional, isang babae patay matapos sakalin ng live-in partner sa Pangasinan. Miyembro naman ng notorious na Luffy Group huli sa Pampanga. Samantala, dagdag singil sa toll ng Esitex aarangkada na. At centralized sa slaughterhouse ang planong isulong sa Quezon City. Ulo naman ang ating mga balitang national revised budget ng DPWH. Kailangan ma-submit sa Setyembre 12. Budget deliberations ng DPWH ay pinagpaliban naman ng House Appropriations Panel. Isang advocacy group na ipa-abolish ang VAT. At panibagong taas presyo na naman po sa produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Samantala sa ulo ng ating balitang international, Department of Defense ng US, pinalitan na ang pangalan bilang Department of War. Balitang sports sa boxing legends na sina Micah Tyson at Mayweather Jr. magbabakbakan sa isang exhibition match sa susunod na taon. At sa ulo ng ating balitang showbiz, Dole naglunsad ng programang Murang Bigas para sa Subic, 300 manggagawa na kinabang. Anyway, sa lahat po na ating mga K5, tuloy-tuloy pong pagtutok sa ating mga balita. Hatid po namin sa inyo ngayong araw ng linggo ang detalye na ating balitang lokal. Unang detalye ng ating balitang lokal, sama-samang ipinagdiwang ng pamahalaang panlalawigan ng Zambales ang ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service sa isang province-wide celebration na ginanap sa Subic Sports Complex noong amang Biyernes. Dumalo sa pagtitipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang
ng lokal na pamahalaan, Department of Education, mga water district at maging ang President Ramon Magsaysay State University. Layunin ng aktibidad na kilalanin ang mahalagang papel ng mga lingkod bayan sa pagbibigay ng tapat at dekalidad na serbisyo publiko. Nagbigay rin ng mensahe sina Subic Mayor John F. Conghun at CSC Regional Office 3 Assistant Regional Director Randy C. Tababa na kapwa nagpaalala sa malasakit, dedikasyon at integridad ng mga kawani ng gobyerno. Pinangunahan naman ni Governor Hermogenes Ebdano Jr. ang suporta ng pamahalaang panlalawigan na naglalayong palakasin ang sigla at pagkakaisa ng mga kawani at empleyado ng Zambales. Balitang Lokal. Mga K5, detalye pa rin tayo ng ating balitang lokal. Doon naglunsad ang programang Murang Bigas sa Subic Bay at 300 manggagawa na kinabang. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa ni K5 Smile Abrera. Inilunsad ng Department of Labor and Employment Odole ang programang Benteng Bigas Meron Na o BBM sa Subic Bay Freeport na agad na kinabang ang nasa 300 manggagawa. Layunin itong maghatid ng bigas na nagkakahalaga lamang ng 20 pesos kada kilo para sa mga empleyado sa loob ng Freeport Zone. Ipinatupad ang programa sa pakikipagtulungan ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA at Cressy Incorporated kung saan bawat empleyado ay nakabili ng hanggang 10 kilo ng bigas na babayaran sa pamamagitan ng salary deduction. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng flagship program ng administrasyon para maibisa ng bigat ng presyo ng pangunahing bilihin. Sinabi ni SBMA Chairman Eduardo Jose L. Alino na malaking tulong ito sa mga minimum wage earners at tiniyak na may iba pang proyekto ang kanilang ahensya tulad ng murang dormitoryo, iba service at mga pasilidad para sa pahinga ng mga manggagawa. At ang balitang lokal ay tid sa inyo, DTX 500. Ang panlaban sa iba't bang uri ng sakit, uminom ng DTX 500, the super antioxidant capsule. Ito, si K5, Smile Abrera, para sa kampiyon sa balita at serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Olongapo po. K5 News FM. Balitang Lokal. Samantala mga ka-K5 sa iba pang detalye ng ating balitang lokal, isang city planning employee arestado sa Olongapo City dahil sa extortion. Isang empleyado ng Olongapo City Planning and Development Office ang naaresto sa isinagawang entrapment operation ng NBI noong Biyernes matapos ireklamo ng isang negosyante ng robbery extortion. Ayon kay NBI Senior Agent Norman Revita, humingi umano ng 98,100 pesos ang suspect sa isa pang kasama nito bilang kapalit ng zoning, locational at occupancy permits para sa pagbubukas ng dental clinic sa Barangay Manikain. Nahuli ang suspect na aktong tumatanggap ng pera na nakuhanan pa ng video habang ang isa pang kasama nito ay hindi naman dumating sa operasyon at kakasuhan na rin. Mariin namang itinanggi ng 15 taong kawani na ito'y extortion at iginiit na ang naturang halaga ay quotational lamang para sa mga kaukulang permit at incidental fees. Patuloy ang investigasyon at sinampahan pa na ng kaso ang suspect sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Balitang Lokal. Sa huling detalye mga K5 na ating balitang lokal, ika-25 anibersaryo ng Social Development Center ipinagdiwang sa lungsod ng Olongapo. Mga K5 sa pagdiriwang na ika-25 anibersaryo ng Social Development Center o SDC, nakisa si Mayor Attorney Roland C. Paulino Jr. sa isang programa na may temang pagbabalik tanaw, pagkilala, pasasalamat at pagpupugay na ginanap sa SMX Convention Center kamakailan. Layo ng pagdiriwang na kilalanin ang 2 dekada at kalahating serbisyong ibinigay ng SDC sa mga batang nangangailangan ng kalinga, gabay at proteksyon. Sa pangunguna naman ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, katuwang iba't ibang lokal na ahensya at organisasyon, patuloy ang pagtutok sa kapakanan ng mga kabataang nasa ilalim ng pangangalaga ng lungsod. Binigyang daan naman ni Mayor Paulino ang suporta ng lokal na pamahalaan sa programang tumutugon sa karapatan at kapakanan ng mga bata sa pamamagitan ng koordinasyon ng CSWDO, mga child-focused NGOs at iba pang stakeholders. Nananatiling
manatiling buhay ang layunin ng SDC bilang tahanan ng pag-asa at bagong simula para sa mga batang nangangailangan ng pansamantalang kanlungan. Samantala mga ka-K5, dire-diretso tayo sa iba pang balita natin ngayong umagang ito para sa ating mga balitang regional. Balitang Regional. Isang babae patay matapos sakali ng live-in partner sa Pangasinan. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos sakali ng kanyang live-in partner sa bayan ng Orbis, Tondo, Pangasinan. Ayon sa pulisya, ang biktima ay isang street vendor at residente ng naturang bayan. Habang pinaghahanap na ang sospek na 27 anyos na kinakasama nito. Batay sa inisyal na investigasyon, nakipag-inuman muna ang sospek bago nagkaroon ng mainit na tatalo sa kanilang pagtulog. Sa gitna ng alitan, sinakal umano ng sospek ang biktima hanggang mawalan ito ng malay. Agad isinugod naman sa ospital ang babae ngunit idineklara ding dead on arrival ng mga doktor. Balitang Regional. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 at hatin pa rin namin sa inyo ang detalye ng ating balitang regional. Miyembro ng notorious na Luffy Group nahuli sa Pampanga. Isang pinaniniwala ang miyembro ng notorious na sindikato sa Japan na Luffy Group ang naaresto ng otoridad sa Pampanga ayon sa ulat ng Bureau of Immigration. Kinilala ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang Japanese national na si Onishi Kentaro, 47 years old, na may pakay sa warrant of arrest na inisyo ng Tokyo Summary Court taong 2022 sa kasong theft na paglabag sa Japanese Penal Code. Sinabi ng BI na ipinaalam ng gobyerno ng Japan sa gobyerno ng Pilipinas na ang Luffy Syndicate ay nakatangay na ng mahigit 1 billion yen na mula sa theft, fraud at iba pang iligal na aktibidad. Sangkot din umanong nasabing sindikato sa pagnanakaw ng mga automated teller machine o ATM card sa pamamagitan ng pagpapangga bilang mga alagad na batas at panlilin lang sa mga matatandang biktima na isuko ang kanilang mga card at personal na impormasyon sa pagkukunwaring ito'y para sa investigasyon na ilalabas ang pera ng mga biktima sa pamamagitan naman ng hindi otorisadong mga withdrawals. Samantala mga ka-K5, para sa iba pang balita natin sa ating balitang regional. Balitang Regional. Dagdag singil sa toll ng SETEX aarangkada na. Magpapatupad ng dagdag singil sa toll sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX simula Setyembre 9 matapos aprobahan ng Toll Regulatory Board ang ikatlo at huling yugto ng periodic adjustments na naantala mula 2021 at 2023. Ayon sa NLEX Corp, madadagdagan ng 64 centavos kada kilometers ang bayad ng Class 1 na sasakyan habang piso at 29 na centavos naman kada kilometro para sa Class 2 at 1 pesos 0.93 centavos naman kada kilometro rin para sa Class 3. Sa partikular, ang mga Class 1 na motorista mula Mabalacat City o Mabiga Interchange hanggang Tarlac ay sisingalin ng dagdag na 25 pesos, 51 pesos naman para sa Class 2 at 75 pesos para sa Class 3. Para naman sa biyahe mula Mabalacat hanggang Tipo, Bataan, may dagdag na 40 pesos, 80 pesos at 121 pesos habang sa buong SETEX naman o hanggang Tipo hanggang Tarlac ay 66 pesos, 131 pesos hanggang 197 ayon sa klase ng sasakyan. Paliwanag ng NLEX Corp, bahagi ito ng aprobadong 2022 petition at kinakailangang ipatupad sa 3 yugto upang maibsan ang bigat ng dagdag singil kasabay ng mga ginagawang proyekto para sa kaligtasan at kaginhawaan ng mga motorista gaya ng New Clark City Interchange, RFID upgrades at dagdag na CCTV at speed monitoring system. Balitang Regional. At sa huling detalye mga K5 na ating balitang regional, centralized slaughterhouse ang plano isulong sa Quezon City.
Isinusulong sa Quezon City ang pagkakaroon ng centralized slaughterhouse sa nabanggit na lungsod. Ito ay makaraang magpulong sina Quezon City Mayor Joy Belmonte at National Meat Inspection Service NCR Director Dr. Fernando Lonto para sa pagtatayo ng naturang pasilidad. Ayon sa QZLGU, layo ng pagtatayo ng pasilidad na matiyak na may sapat na supply at malinis ang proseso sa mga karneng kinukonsumo ng mga mamamayan. Bubuo naman ang hakbangin ang magkabilang panig ng mga paraan upang makarating ang mga karne sa mga pamilya ng QZ na may tatak na pagkasuri ng NMIS para pangalagaan ang kalusugan pa rin ng mga residente. Nakisa naman sa pagpupulong sina Market Development and Administration Department, OIC Attorney Mark Aldave at City Planning and Development Department, OIC Jed Gomez. Mga K5, time check po tayo sa ating himpilan oras sa K5 News of Olongapo City, 28 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. At ating pa rin sa inyo yan ng ating D3 Bio. Protektahan po inyong kalusugan, Klinika D3 Bio, ating superfood supplement araw-araw. Bati po tayo ng good morning sa ating K5 Sir Joel Demesilio. Sabi niya, hello K5 Clarissa, watching. Grabe naman ang tawa mo K5, ha ha ha, blooming ka always. Thank you very much po sa ating K5 Sir Joel Demesilio and to all our K5 sa iba po mga bahagi ng ating bansa. Happy and a blessed Sunday morning. Salamat! Kami lang to. Siya lang yan. Pasensya! Okay, go ahead, Makina partner. natin si K5 Kim Rosso Panes. Sabi niya, shout out lang po sa pinsan ko dyan sa Camarin, Caloocan City. Mura na pero elegante ang resulta. Sa gusto magpa-catering, ayaw mag-more. Pumunta lang sa Bryant Party Shops Catering Services located at Area D, Barangay 178, Camarin, Caloocan City. Ayun! Happy morning po. Ganyan po sa ating K5. Sabi niya, kay Mapanes, sabi niya, salamat po. Shout out Sir Angelo, Miss Clarissa, and Sir Ray Casio. Sabi niya, good morning, Idol, Clarissa and Sir Angelo. Good morning, Sir Ray. Good morning po. Si K5 Tristan White, V. Gulay. Sabi niya, good morning, K5 Clarissa, K5 Angelo. Maganda morning po ng Sunday sa inyong lahat. Partner, bigyan daan natin to announcement ng power interruption. Bukas na yata ito, 8 ng Lunes, September 2025, 9 a.m. partner to 1 p.m. 4 na oras ay mawawala ng kuryente sa Barangay Banikain, bahagi po ng Barangay Banikain, bahagi ng Rizal Avenue at barangay o bahagi po ng First Street. Bukas yan partner ha, Monday 9 a.m. to 1 p.m. Tapos sa Martes meron na naman, September 9, 9 a.m. to 2 p.m. naman 5 oras sa bahagi ng Barangay Asinan, sa Isa First Street, sa Alba Street, bahagi ng Fendler Street, Fendler Extension, Columban Road at sa may James L. Gordon Memorial Hospital. Alright. Ayan. So paalala po yan para sa ating mga K5 na kung tayo po ay kasama po sa ating mga affected areas, maaga pa lamang po ay mag-full charge tayo ng ating mga battery. Handa po ang ating mga emergency kits at ang ating mga pailaw para po naman, syempre kung mawawala ng ilaw po ay handa po tayo. Yes. And of course, sa lahat po nating mga K5, tuloy-tuloy pong pag-comment, pagbati sa ating programa, babatiin at babalikan po natin yan na later on once again sa ating palatuntunan. Kaya naman tuloy-tuloy pong pagtutok sa inyong mga radyo 887 via Facebook Live K5 News of Olongapo Digital News. And of course, ay wala pong bibitaw, kasama pa rin na inyong lingkod kay K5 Clarissa Berha at kay K5 Angelo Turno. Tayo magbabalik mga K5, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Good morning. DTX 500. Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko. DTX 500. Bibili sa mga butik. DTX 500. DTX 500. Ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500. Stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500. Araw-araw. Mabibili sa mga butika.
DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Bumalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic. DTX 500. Mabibili sa mga butik. DTX Coffee Mix. Gawa sa sugarcane extract. May ampalaya extract at chia seeds na nakakalinis sa ating digestion. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga taga-subaybay? Ito pa rin ang ating DTX 500 and Mighty C Health Alert. Ako si Ted Reyes, ang inyong host. Ngayong araw ating pag-uusapan kung ano ba ang tinatawag na DNA sa ating selula sa katawan at paano ba ito nasisira kapag ang katawan natin ay nasa state of oxidative stress. Gayon din ang mga sakit na maaring idulot nito. At kasama natin si Doc Farlan na siyang sasagot sa ating mga katanungan. Ano ba itong DNA, Doc Far? Ang DNA, Sir Ted, stands for deoxyribonucleic acid. Ito ang pinaka-importante na biological molecule na makikita natin sa lahat ng anyo ng buhay. Dahil ito ang nagtataglay ng mga genetic codes or instructions na makapag-i-explain kung bakit may kahawig ang mukha mo sa lula at lolo mo kahit hindi mo sila mga magulang. Pero Sir Ted, pag ang DNA ay nasira o nagkaroon ito ng corruption, ay maaari itong mag-mutate na pwedeng pagmula ng mga birth defects at iba pang mga kondisyon na nakaka-apekto sa ating overall health. Kaya dapat kang mag-DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C upang mabigyan natin ng sapat na proteksyon ang ating DNA mula sa pagkasira dulot ng oxidative stress, Sir Ted. Oy, dapat lang talaga araw-arawin natin ang DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C. Yes, Doc Far, ha? At tayong mga tao, we are made up of trillions of cells. Ika nga, kaya mas dapat talaga na mayroon tayong sapat na antioxidant at vitamin C sa katawan, di ba, Doc Far? Yes, sir. At ang DTX 500 ang makapagbibigay sa atin ng antioxidant na may mataas na puntos sa sukatan ng radical scavenging. Ganon din ha, ang Mighty C, the alkaline vitamin C, na makapagbibigay sa atin ng vitamin C level na kayang ibigay ng katumbas na 10 oranges. DTX 500. Ako si Peter, nakaranas ako ng stroke, paninikip ng dibdib at kirot sa puso. Nag-try ako ng DTX 500. 3 weeks lang, unting-unting nanumbalik ang lakas ng katawan ko at tuluyang nawala lahat ng karamdaman ko. DTX 500. Mabibili sa mga Yes, Sir butika. Ted, at nasabi ko kanina na ang ating DNA ang rason kung bakit meron tayong namana na mga physical characteristics sa ating mga magulang at mga grandparents. Gaya na lamang ng kulay ng ating mata, ng ating buhok, yung ating height at ang ating facial features. Imagine, Sir Ted, pag depektibong DNA ang namana mo, pasensya ka na lang. Nako. Pero pag naipamana mo pa, kawawa naman sila, Sir Ted. Nako. Upang maiwasan dito, Sir Ted, dapat uminom tayo ng DTX 500 Dapat at lang. Mighty C, the alkaline vitamin C, na siyang magbibigay sa atin ng proteksyon at the cellular level pa lang, Sir Ted. Ugaliin talaga ha ang pag-take araw-araw ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C. Naku, kawawa naman siguro yung pamilya mo, mahal mo sa buhay, Doc Far, di ba? Yes. Kung hayaan mo na masisira lang ngayong ating kalusugan. At hindi kami magsasawang ipaalala sa inyo na ang number 1 mong panglaban sa free radicals ay antioxidant na makukuha mo sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C araw-araw. Kaya ako, Doc Far, I don't miss a day sa pag-inom ng DTX 500 at Mighty C. I want to live long and enjoy life, syempre. Wala na po kaming oras, mga suki, mga DTX 500. Sir Ted, makapagtimpla na tayo ng DTX coffee mix. Mukhang gusto ko na magkape. Yes, ito lang talaga ang kape ko kasi masarap na, nakaka-healthy pa dahil marami kasi itong antioxidant, Sir Ted. Hindi mo lang yung kape, Doc Far. Kape yan ng sambayan ng Pilipino. Ayan. Paborito yan. So, sure, Doc, ha? Treat na kita. Okay na, sa akin ng kape. Kaya hanggang sa muli, ako si Ted Reyes. At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagpapalala, if you eat wrongly, no doctor can cure you. But if you eat rightly, you don't need a doctor. DTX 500. Ako si Bambo, isang mekaniko na nalabo na po ang aking mga mata. Mayroon na akong macular degeneration dahil nahihirapan ako magayos ng mga sasakyan. Buti na lang, uminom ako ng DTX 500. Ngayon, okay na ang paningin ko. DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. May aroma, kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
DTX 500 Health Alert. DTX Coffee Mix. Ang kapeng sagana sa antioxidants. Mainam na pangpagising sa umaga at dagdag enerhiya pa. Mag DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Mighty C, the alkaline vitamin C. Panglaban sa araw-araw na stress sapagkat ito ang kailangan ng utak para gumawa ng happy hormone na dopamine na nagbibigay sa atin ng happy mood at sigla. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5, tayo po nagbabalik na dito sa inyong paborito programa tuwing linggo ng umaga. Ito po ang K5 Sunday News Program. And time check po tayo sa ating himpilan, 6:37 ng umaga. Hatid pa rin po sa inyo yan ang ating Mighty C para sa araw-araw na pangailangan. Uminom po ng Mighty C, the alkaline vitamin C. Tuloy-tuloy na tayo mga K5 sa detalye ng ating mga balitang national. Balitang National. Balitang National. Sa ating unang balita para sa ating balitang national, DILG susuriin ang 1,716 na mga anti-drug abuse councils. Susuriin ngayong taon ng Department of Interior and Local Government o DILG ang kabuoang 1,716 anti-drug abuse councils sa buong bansa upang masukat ang kanilang epektibong pagtugon sa problema ng droga. Kabilang sa audit ang 82 provinces, 149 na mga lungsod at 1,485 na munisipalidad na i-assess batay sa kanilang pagganap para sa taong 2024. 8 pangunahing aspeto ang titingnan tulad ng paggamit ng budget, dalas ng pagpupulong, suporta sa barangay committees, drug clearing efforts, at pagbibigay naman ng access sa rehabilitasyon. Makikilahok sa audit team ang makinatawan mula sa PNP, PDEA, Dangerous Drugs Board at civil society groups gamit ang ADAC Functionality Monitoring System para sa digital uploads at transparency ng resulta. Ayon sa DILG, ang inisyatibong ito ay tugma sa community-based, rights-centered anti-drug strategy ng Administrasyong Marcos at magbibigay parangal sa mga council na makakakuha ng mataas na marka. Balitang National. Balitang National. Samantala, para sa ating Balitang National, budget deliberations ng DPWH ay ipinagpaliban ng House Appropriations Panel. Mga K5, pansamantalang ipinagpaliban ng House Appropriations Committee ang budget deliberations ng DPWH na nasa 181 billion pesos para sa fiscal year 2026. Isang linggo ibinigay ng komite sa ahensya para ayusin o itama ang kanilang taunang budget na nadiskobring may mga anomalya, lalo na sa flood control projects. Si mamamayang liberal ang Party List Representative Laila De Lima ang naghain ng motion para atasan ng DP o DBM at DPWH na magsumite ng panibagong proposal hinggil sa kanilang mga budget. Inaprobahan ng komite ang motion ni De Lima kung saan dapat maisumite ng DBM at DPWH sa pagitan ng September 15 o September 16. Nangako naman si Dizon sa panel na sa darating na September 12 ay kanila na maisusumite ang revise sa proposed budget. Sa darating naman na September 16 ang huling budget deliberation dahil iaakyat na ang budget briefing sa plenaryo. Samantala mga K5, isang advocacy group na isip-abolish naman ang VAT. Nanawagan ang advocacy group na negosyo advocates sa mga mambabatas na alisin ang value-added tax o VAT na tinukoy bilang isa sa mga pangunahing sanhi ng pagtaas ng gasto sa produksyon at presyo ng mga bilihin. Iginiit ng grupo na dapat ibaba mula 12% tungo sa 10% ang VAT o tuluyang alisin ito upang kagiyat na maramdaman ang ginhawa ng mga consumers. Bilang halimbawa, binanggit nila na ang pagtanggal ng VAT sa gasolina ay makakapagbababa ng gastos sa produksyon at presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Itinuro rin ng grupo na noong 2024 ay nakakolekta ang BIR ng 643.85 billion pesos mula sa VAT, samantalang higit naman sa 1 trilyong piso umano ang nalustay sa mga GOs
substandards na proyekto sa flood control. Ayon sa grupo, kung kaya ng gobyerno na pondohan ng mga maanomalyang proyekto, dapat din kayanin nitong alisin ang VAT upang maibsan ang pasanin ng mga mamamayang Pilipino. Balitang National. Balitang National. At sa huling detalye ng ating Balitang National, mga K5, panibagong taas presyo na naman po sa produktong petrolyo asahan ngayong linggo. Aasahan na naman ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo sa darating na linggo. Ito ay base sa pagtataya ng Department of Energy o DOE na maaaring maglaro na hanggang piso ang itataas sa kada litro ng gasolina, habang mayroon namang 1.40 centavos ang itataas sa kada litro ng diesel. Aabot naman sa 80 centavos sa kada litro ang pagtaas ng kerosene. Ilan sa mga nakikitang dahilan pa rin ng DOE ay ang patuloy na pag-atake ng Russia sa Ukraine, na gayon din ang pagtaas ng $1 kada presyo ng langis matapos naman magpatupad ng sanctions ang United States sa Iran. Samantala mga ka-K5, oras natin ngayon sa K5 News FM Olongapo City. Ganap na po na 43 minuto makalipas po ang alas 6 ng umaga. Oras na yan ay hatid po sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Dire-diretso tayo mga ka-K5 sa iba pang detalye ng ating balita sa umagang ito para sa ating Balitang International. Balitang International. Department of Defense ng US, pinalitan ang pangalan bilang Department of War. Ating alamin ang kampiyon na balitang yan mula kay K5 Edgardo Revadillo Jr. Pinirmahan na ni US President Donald Trump ang executive order upang palitan ang pangalan ng Department of Defense bilang Department of War. Sinabi ni Trump na akma lamang baguhin ang pangalan nito bunsod ng mga nagaganap na tensyon sa daigdig at dahil sila din umano ang may pinakamalakas na militar sa buong mundo. Pinapahintulutan ng naturang utos ng Secretary of Defense, kabilang na din ng Department of Defense at mga opisyal nito na gamitin ang bagong katawagan sa opisyal na kasulatan at sa publiko. Kabilang na din ang pag-atas kay Defense Secretary Pete Hegseth na magrekomenda ng mga lehislatura at ehekutibong aksyon upang maging permanente ang bagong pangalan ng departamento. Ipinahayag naman ni Hegseth na hindi lamang ito simpleng renaming, dahil ito ay pagbabalik na mas maiting na pagtutok ng militar sa depensa at opensa na sumasalamin umano sa pagpapausbong ng mga mandirigma ng Amerika. Sa ngayon ay hindi pa tiyak kung kailangan mo nang dumaan sa Kamara ang utos na ito upang permanenteng maitatak ang pangalan ng Department of War. Para sa Balitang Internasyonal, ako si K5 Edgardo Revadillo Jr. Para sa kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Olongapo. K5 News FM. Tuloy-tuloy tayo mga K5 sa detalye ng ating balitang pampalakasan. Balitang Sports. Boxing legends sa sina Mike Tyson at Mayweather Jr. magbabakbakan sa isang exhibition match sa susunod na taon. Detalye ng balitang pampalakasan, hatid ni K5 Jack Solano. Nagkasundong maglaban sa boxing ring ang dalawang legendary boxer sa mundo na sina Mike Tyson at Floyd Mayweather Jr. Kapwa pumirma na ng kasunduan ang kampo ng dalawang boksingero para isagawa ang exhibition match sa susunod na taon. Inaayos pa ng organizer sa mapetsa, gayon din ang lugar kung saan ito gaganapin. Sinabi ng retiradong heavyweight boxer na si Tyson na hindi niya inaasahan na mangyari ang nasabing laban kung saan hindi basta mahulaan kung sino ang maaring manalo. Hindi rin ito makapaniwala na pumayag din si Mayweather na isagawa ang laban, kaya hindi ito nagdalawang isip na kung masasahamon. Sa panig naman ni Mayweather na dahil sa exhibition na ito ay hindi niya isusugal ang kanyang malinis sa 50 na panalo at walang talo. Para sa Balitang Pangpalakasan, ito si K5 Jack Solano para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Central Luzon. K5 News FM. At sa huling detalye ng ating balita sa araw na ito, para naman sa ating Balitang Entertainment. Will Devon ay kinasal na sa non-showbiz girlfriend. Ating alamin ang kampiyon na balitang yan mula kay K5 Martha Madel Balia.
Ikinasal na ang aktor na si Will Devon sa kanyang non-showbiz na nobya na si Joanne. Sa kanyang social media account ay ibinahagi nito ang ilang mga larawan na kuha sa kanilang kasal. Ginanap ang pag-iisang dibdib ng dalawa sa Batangas na dinaluhan naman ng mga malalapit na kaibigan at kaanak nilang dalawa. Samantala, pinasalamatan nito ang mga dumalos sa pag-iisang dibdib nila. At yan ang ating Bulletin Entertainment. Ito si K5 Martha Madel Palyao para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Olongapo. K5 News FM. Time check po tayo sa ating himpilan oras sa K5 News FM Olongapo City, 6:47 in the morning and time. And ang time check is brought to you by our Clinica products, mga K5 Mighty. Sara na natin! Mighty si pa rin po para sa araw-araw na pangailangan. Uminom ng Mighty CD Alkaline Vitamin C. Para sa Partner, perfectin mo! Oo nga. Paresan po natin yan ang ating DTX 500 na ang panlaban sa iba't ibang uri ng sakit. Meron po ng DTX 500 na super antioxidant. Ganyan po ating paborito at healthy coffee. DTX Coffee Mix makakatulong sa pagpapataas ng cortisol level sa inyong katawan. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa. At syempre, ang ating D3 Bio naman po na layunin protektahan ng inyong kalusugan. Naman po ng Klinika D3 Bio, the superfood supplement araw-araw. Partner, available niya sa ating himpilan mismo, second and third floor ng Macariola Building, tapat ng Olongapo City Hall. At di lamang yan, available din po yan sa lahat ng inyong mga paborito at suking botika sa lungsod ng Olongapo, Lalawigan, Zambales, Bataan at Pampanga. And available online via Shopee, Lazada, and TikTok. Kaya naman huwag na magpauli at magpatumpik-tumpik pa. Bilhin na! Ganon, atake. Partner, ano ba nilulook forward mo ngayong Burma? Ay, naku partner, marami tayong nilulook forward, no? Unang-una na dyan, partner, pera. Okay. Definitely. Alam mo, partner, meron akong may naalala ako ngayon, no? Ano na naman Sabi naalala nila, mo? kapag tayo daw po ngayon, kasi for sure, bare months, uso po ngayon ang ating mga paghingi ng kahilingan, alam mo, yung mga pag-wish natin, di ba? Sabi po nila, kapag daw po ang universe natin, or may hinihingi ka daw sa universe natin, kailangan daw ang constructive daw ng, ang construction rather, no, nung ating paghingi sa Kanya, or kay, sa ating Panginoon, kailangan in a positive way. Oo, tama naman. Pag for example, nagtatanong tayo ng problema, yung Lord, bakit ba ang dami kong problema? Okay, paano mo siya gagawin in a positive way? So, ang nangyayari daw, pag ganun yung construction ng natin, negative. Ng tanong natin, medyo negative. So, ang ginagawa you attract daw ng negativity, universe, no? Yes, ang ginagawa ng universe at ng puso daw natin, inililista yung mga natin, yung mga rason. Okay. So, non-stop yung reason. Okay. Ngayon, kapag ganito daw ang construction natin, dapat kapag ganun ang natin, Lord, bakit kaya ang yaman-yaman ko? Ngayon, mapipilitin daw si universe na at yung sarili mo na ma-attract yung kayamanan at syempre hanapin kung saan ka ba mayaman. Okay. Diba? Like you are rich in love, in family, diba? Yes. So parang sasabihin ni universe ngayon, teka, saan nga ba siya mayaman? Tapos yun lang ipapakita sa'yo. Okay. Ganon daw dapat. Because ang sabi, whatever, sabi nga 'di ba sa Mark chapter 11 verse 24, that whatever you ask for in a prayer, believe that you have received it and it will be yours. Kaya nga meron tayong in Jesus' name, we claim it. Di ba may mga ganun tayo saying? Because dapat minamanifest mo siya as you pray for it. Yes, diba? at dapat ini-embrace mo siya. Kumbaga pag may gusto mo kailangan, hindi lang siya yung manifestation na sinabi mo lang. Kailangan you believe it. Yes, dapat naniniwala ka. Kasi ang sabi ay ang universe ay ibibigay yan sa'yo. Diba? Whatever you ask for sa universe ay ibibigay niya yan sa iyo. Oo, kaya pala dapat palagi ang construction dapat ng ating mga salita kapag humihingi po tayo ng panalangin ay laging positive. Yes. Okay. May sabit ha. Ganon. Oo. So, ano ba ang iyong mga hinihiling ngayong Burmans at Kapaskuhan, partner? In a positive way. In a positive way, unang-una, syempre, yung yaman ko, sana madagdagan. Ayun. Pangalawa, partner, no? Syempre,
yung ating good health magtuloy-tuloy. Oo, definitely. Diba? Siyempre, importante yung ating good health para pagdating ng 2026, ganado pa rin tayo. No? And of course, yung spark dun sa trabaho, no, sa mga ginagawa natin everyday, ay mas madagdagan. Yes. Diba? Mas madagdagan in a way para mas makita natin kung ano ba talaga yung gusto natin para sa mga darating na mga taon. Yes. Ikaw, partner, anong nilulook forward mo? Ako, ang nilulook forward ko ay manalo pa rin po sa mga raffle. Tama. Magtuloy-tuloy ang swerte ko sa mga raffle. Alam mo yung partner. Maraming talaga, Christmas party sana mag-invite sa atin. Oo, no? marami tayong mga raffle na napagwagian last year mula sa aking television. Oo, diba? Mula sa ating mga naiuwing gift check. Naku, sana po ay magtuloy-tuloy yan ngayong Kapaskuhan. Tama. Siyempre diba? sana ay makapag-attract pa po tayo ng maraming blessing at pera. Umuulan. Diba? Good health, of course. And syempre, a peaceful 2025. The rest of 2025 and 2026. Yes. Praying for a better healing. Ayun, Healing! diba? Atake! Oo. Maganda yung mga wishes natin, no, partner. No? Kaya naman po sa ating mga K5, pag Christmas party nyo, imbitahan nyo kami. Oo nga. Diba? Para naman makapag-sharon kami. Nakipag-Christmas party, no? Oo, makikipag-Christmas party naman po kami sa inyo, ha? Mga K5, bibalitaan at bibisitahin po namin kayo. Tama. Diba? Dati tayo may palugaw, ngayon sila naman may pa-Christmas party. Diba? Kahit po children's party, pinapatulan po namin. Oo nga sige na po, please. Anyways, partner, bati tayo doon sa mga naiwan nating mga K5 na babatiin. Ako, ayoko nang may naiiwan sa ating comment section. Meron tayo ka-K5 dito, si ka-K5 Mon. Sabi niya, magandang umaga po. Yes, good morning ka-K5 Mon. To our ka-K5 Sir John Simon Lecterio from K5 News of Mantique. Good morning. Good morning po sa inyo. Si ka-K5 Kim Eneroso Panya, sabi niya, happy birthday lang kay Pre Ivan Dedura of K5 News FM Sara Iloilo. Happy birthday! And to Kuya Dennis sa NFC Taxi, Sir Dennis Villegas saying good morning po. Good morning! Magandang umaga po, no? Ayan, sa mga ka-K5 natin dito, especially sa Zambales, ayan, no? Sa Iba, Masinloc, ayan, sa iba't ibang bayan natin dito, good morning po sa inyo. Ayan. Sa lahat po nating mga K5, wag po natin kakalimutan to like, follow, and share our official Facebook page, K5 News FM Olongapo Digital News 88.7 K5 News FM Olongapo. Page po natin CEO Doc Ramel Y. Uy, sa inyo po mga radyo talapitan 887 pa rin po yan. Tama, no? Ang dami pala natin mga ka-K5 dito galing sa iba't iba natin mga stations. Mga nakatutok sila sa atin. Happy morning po sa inyong lahat. Kayo talaga, nakatutok kayo, ha? Good morning. Sa'yo, partner. Nakatutok kayo, ha? Naku. Kayo! Pero maraming salamat po sa lahat ng mga nakatutok natin from our sister station, sa lahat po ng ating mga sister station, sa lahat po ng mga fans natin dyan na very much appreciated and thank you very much po. Right, partner? Oo naman, ako. Kaya yung ginagawa nyo dyan, no, good morning sa inyo. Ingat tayong lahat. Dito sa Zambales, medyo humupa ng pag-ulan, partner, no? Kumalma na siya pagkatapos ng dire-diretso at malakas na ano. Nung Biyernes, partner, punta kami ng Quezon City, naloka kami. Kasi ang sabi ng isang friend ko doon, parang malakas ang ulan, keme, ganito, ganyan. Pagdating kami, walang ulan. Walang ulan, oo, diba? At all, walang ulan. Yes, kaya talaga masarap pong magkape kapag maulan, hinigop ng mainit na sabaw. O, tsaka DTX Coffee Mix tuwing umuulan. Diba? Ayun lang. At ay, mali. At kapiling ka. Kapiling, ibig sabihin magkape po tayo, mga ka-K5. Alright, it's 6:55 in the morning. Happy Sunday, happy Lord's Day po sa lahat nating mga ka-K5 radio listeners, Facebook Live viewers, sa lahat po ng mga drivers natin, jeepney, tricycle at taxi drivers, mga biyahero po natin, drive moderately, drive safely, sa mga ate at kuya po natin, sa lahat ng kasama sa tahanan at mga suki po natin. Happy Palengke Day po, ha, sa mga namimili at mga vendors natin sa pamilya. Yes, partner. Pero kung ba sasabihin, partner, go ahead. Ay, nako, is last na lang, no? Muli po, magkita-kita po tayo ng November 21 sa ating mga K5, no? Para po sa K5 Concert Records, makakasama nyo po dyan ang Sunkissed Lola at ang iba pa natin mga local talents po mula po sa lungsod ng Olongapo. Tickets are now available. Magpunta lamang po kayo sa ating K5 News FM Digital News
page. Official Facebook Ayun, page. official Facebook page, no? At 88.7 K5 News FM Olonga po. Mag-chat lang po kayo dyan to avail Message your us tickets. directly. Yes. Our posters or material, PubMats po, ilalabas na namin yan para mas maging guided po kayo kung paano po kayo makakapag-claim ng inyong mga tickets. So, see you there, everyone. November 21 sa Subic Gym po yan. Dito po yan sa SBFC. See you there at mga K5. See you again tomorrow sa ating pong programa Balitang K5 sa umaga 4:30 to 6 in the morning until Friday po tayo muli magsasama-sama. But for now, yan po munang kalipunan na mga balita na aming nakalap sa araw na ito. Magkita-kita tayong muli sa isang linggo para sa isa na namang edisyon ng K5 Sunday News Yan yung Program. po mapapakinggan simula 4 or rather alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Sa ngalan po ng aming butihin at mapagbigay na CEO Dr. Tapuy. Sa amin po Network Operations Manager Sir Aljon Castaño, happy birthday! At sa amin pong Station Manager Miss Eileen Cuevas Sanchez. Kami po ay inyong lingkod at naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At ka K5 Angelo Turno para sa Kampiyon na Balita. Serbisyo publiko. At kasiyahan sa lungsod ng Olonga po. Mga K5 ito ang kampiyon na istasyon 88.7 K5 News FM. Happy Sunday!